Hello, good morning guys. So, for today, magra-ride tayo papuntang DRT. So, kasama natin si Josel, Jaja, Job, and si Sean. Tara, let's go. Sama ko na si Sean. Ayan. Sean, Hello. Inabot na tayo ng maring araw oo nga eh. Pero, advantage sa atin. Yeah, boy. Okay, kitain namin sila sa 7-Eleven sa labas. Okay guys, ito na. Si Job, binibidyoan tayo. Sige, bidyoan tayo. Ano? Video. So, ride na kami guys. Punta kami ng DRT. Ngayon na lang ako ulit dumaan dito guys. Noong pandemic days, madalas dito ako nagpa-practice hanggang sa Star Mall. Around 20 kilometers lang balikan. Pero may kasama na rin mga clients, kaya okay din siyang pakinggan. So ngayon, hindi na ako pupunta dito kasi medyo ang sikip na gawa ng MRT7 construction. Last time kasi na dito ako dumaan, medyo hassle, lalo na doon banda sa Malaria. Kahit nakabisikleta ka, matatraffic ka. Sobrang sikip. And pati yung kalsada, lubak-lubak din. Siguro mga more than a year ago na yung huling daan ko dito, or less than. Hopefully ngayon maging medyo smooth yung daan namin dito kasi maaga-aga pa naman. Anyway, medyo late na rin kami nag-start, and advantage yung ride sa amin dalawa ni Sean kasi starting point namin dito lang din banda sa amin kasi panorte naman kami ngayon. DRT, actually first time kong pupunta doon, and tingnan natin kung ano yung mangyayari. Start na ng Star Mall climb. We're still climbing dito sa Star Mall. We're here now in Norzagaray. Tanggal lang yung mga letters, pero Norzagaray Art yan guys. So malapit na kami dun sa rotonda, sa big lake. Okay, dito na kami sa Chute.
A few moments later. Medyo malapit na sa Bacas River yung papasok. Tatandaan ko may sabungan, tapos kakanan ka pa loob kung pupunta kayo ng Bacas River. Okay guys, malapit na tayo mapatok sa Bacas River. Ito yung masakit pag pauwi kasi haba ng lusong namin. So kung uwi ka, babalik ka, yung haba parang more or less averaging 4 to 7 grade yun pagpabalik ng SM Fairview, ganon. Ayan, so dito na yung sabungan. So dito sa right side yung papasok ng Bacas River. You are now safe. Wala magliligtas sa sarili ko. Ay, ako, boy. Bakit kasama ka namin? Bakit kasama ka namin? Ililigtas mo lang pala yung sarili mo. Yan Tayo ka kanan. straight. So guys, we're here Pugpog Bikers Highland. Morning. Dito kami sa parang hanggan proper, no? Yung masikip namin sasakyan. Nag picture taking kami dun sa Pugpog, yung scenic view. Okay naman yung panahon, hindi masyadong direct yung araw. Medyo gloomy na. Sana dire-diretso dito para hindi nakakapagod. So medyo probinsya vibes na yung mga dinadaanan namin dito guys. First time ko lang din naman. Kaya lang medyo nakakailang minsan ang daming truck yung lalaki. Talagang kailangan mong gumilid. Welcome to Barangay Baybayan, Bulacan. A few moments later. Ayun na nga, dito na kami. Starting. So papunta daw kami sa Biak ng Bato. Parang 30 kilometers pa.
from DRT Arc. Medyo rolling hills din. May mga part na biglang tatarik yung daan. Tapos isa pa dyan, umiinit na. Ayan, medyo ano na dito guys. Provincia vibe na talaga. Makikita nyo yung karamihan ng mga nakamotor. Wala nang mga helmet. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan na, tumira na si Giselle. Ganda. Parang kayo nasa studio. Dito si ano, dito nilibing si Macario sa akay. So yun, medyo tahimik na. Sean, ahon na. Ito na yung simula. Ay, puti. Grabe, nakatingala. Yung truck sa likod namin, huminto muna bumuelo. So dito kami sa outer. Dahan-dahan. Grabe. Okay, napatigil lang kami saglit. Dahil Ano, ubos? Eh, bago lang. A little longer than a few minutes later. ganda dito. Mapuno ang part na to. Bundok pa kami. Puro view na at tahimik. Konti yung dumadaan sa sakyan. Siya lang talagang ano, rolling hills. Ahon-lusong. So kahit pabalik, same pagod. Di ko lang kung saan daan namin pabalik. Pero mukhang mahirap din kung dito kami dadaan. Gawa ng haba rin ng lusong. So pinuluan ko yung lusong. So yun na nga, sa hindi inaasahang pagkakataon, natuluyan na. Iwasan, hindi ka naman yung ano. Bakit ako mabubo? Eh, pang Ito, sir, pangikada niya. Ito, dito. Ano, hindi na bumulas. Ano, dito pwede na. Sean. So, tumigil kami. Lunch break. Init na rin eh. Busog natin, pag umaraw eh, mainit yun. Oo nga. Okay, time is 12:15 ng tanghali. Sobrang init. Buti ito, lumulusong kami. Medyo steep din yung ibang lusong. Ito yung pabiyak na bata dito. Grabe, sobrang open. Ang init. Pagawaan daw pala ng semento dito. Grabe dito sa part na no. Parang sobrang alikabok. Tapos bako-bako yung daan. Grabe yung kalsada dito. Parang hagdan ah. Dito kami ngayon sa San Ildefonso, Bulacan.
sobrang challenging dinaanan namin na ruta. Hindi siya gravel road. Talagang sementado siya na bitak-bitak. Para kami bumababa sa hagdan. And parang nasa 7 kilometer stretch siya papalabas ng highway. So, from here hanggang sa monumento, around 54 kilometers pa. Tapos, plano namin mag-Commonwealth na kami para loop siya pag natapos yung ride. So, parang plus 67 kilometers na kami ngayon. So, bali plus more or less 70 kilometers para makauwi na sa bahay. Around 140 rin siguro tong ride na to. And hindi siya madali. Sobrang daming rolling hills. Makakalasmag din talaga. Tapos yung panahon, legit na tirik yung araw. Bihira na yung kumulimlim. Hindi katulad ng last week na nag-Sierra Madre. Nakisama yung panahon. And I think based din sa weather forecast, mamaya ulanin din kami dahil dito sa left side ko ang dilim na ng ulap. So we'll see kung anong mangyayari next. It's 1:59 PM ngayon. Hopefully makauwi kami ng maaga as weekend kasi si Sean may gagawin pa rin. Nahanap na rin ng mami niya. So once na monumento na kami, ratratin na namin yung Sean pauwi sa bahay. San Rafael, Bulacan na kami. So eto, mukhang pabagsak na yung ulan. Madilim na yung langit. Medyo nagmamadali na rin kami. Badyak. Hindi kami tumaan dun sa bypass. Delikada daw. Wala rin kasi shoulder. Tapos puro malalaking truck yung dumadaan. Eh na umaambon na. Anytime manigising na kami. Ang ganda dumaan dito. Kapuno, gloomy. Tapos hindi ganun karami dumadaan. Baliwag Bulacan na. Pasok kami dito sa looban. Parang tagos yata ito ng MacArthur. Medyo nakakapagod tong ride na to actually. Yung DRT, first time ko nakapunta, parang yun lang pala talaga yung pinupuntahan ng cyclista din. Yung most likely yung arko niya. Plano sana namin ibiyak na bato kami, pero parang kukulangin na sa oras. And honestly, kung ginawa namin yan, baka gabi na kami makauwi talaga dahil masyado nang nakakalaspag. Walang patapos ang rolling hills. Tapos init. MacArthur na yata ito. One hour later. Ito nga pala kami. At eto na guys. Ito yung twist ng Mumbai. Biglang pumunod sa ulan. Paalis na sana. Hindi kaya kaupo yun. Kilain lang namin ng photo. Much later. Ayun na nga, after 30 minutes, dito pa rin kami sa 7-Eleven. Ang lakas pa rin ang ulan eh. Lakas pa rin eh. Hirap, yun eh. Pinabot. Ayun, si Job. Tulog. Okay, rate na kami ulit. Dire-diretso na lang daw to. Tagos ng MacArthur. So medyo umambon pa. Pero tuloy-tuloy na kasi kailangan na rin talagang maka-work agad. Laban na to. And yung by computer ni Sean,
For some reason, ang tagal niyang nandun sa 7-Eleven. Sinarge niya 19%. Paglabas 19% pa rin. Aray ko! So, sira yung charging port ng pinaglag niya. Malupit niyan, mukhang hindi pa niya napagisin. Kaya naka battery saving 19%. Hopefully, hanggang makauwi, kayanin yung battery. Sayang naman kasi yung ride. Okay, dito sa part na to mukhang hindi yung balance. Medyo weird. Pinatikan lang kami. Uy, lumalakad. Okay, may ganito palang part dito. Mga ganito. Kaya lang. Nakaulan. Kaya. Okay, medyo mahaba itong pagsada na to. Tapos, umulan pa. Kailangan lang talaga alert ka kasi yung kaliwang part bangin agad. Walang kahit anong harap. Balagtas na kami. Ano nangyari dito? Opya! Alright, we're now here MacArthur Highway, Balagtas, Bulacan. Finally, nakalabas na rin kami. Sobrang, ewan ko ba, ba't parang ang tagal namin bago makalabas papuntang MacArthur Highway. Ang daming challenges along the way. Biglang lalakas yung ulan, baku-baku yung kalsada, daming truck. So, ito, hopefully tuloy-tuloy na. So, nandito na kami sa Bukawi, Bulacan. And umuulan na naman. So, panay tigil ulan, tigil ulan. Sobrang challenging talaga. So, siguro mag-dire-diretso na kami kung hindi lang nakatali sa ako. So, pag every time kasi na may tigil sa ulan, ang laki ng time na sayang. Guys, ito, umuulan na naman. Dito na kami sa may Marilao, papuntang may Kawayan. Wala eh, gusto talaga namin dire-diretso na kaso sobrang lakas, di kaya, masyadong risky. Pumadyak na kami kahit malakas pa rin yung ulan kasi masyado na kaming gagabihin. Unfortunately, naiwan si Jack and Giselle at Bukawi pa rin sila at na-flat si Giselle. So, dahil gagawin pa nila ng paraan din kung paano. Alam din kasi nila na nagmamadali na rin kami makauwi nito. Pero, hopefully, Giselle, Jack, ayos lang kayo. Sobrang epic nitong ride na to. Daming nangyari. Dapat simple ride lang talaga eh, na DRT. Siguro pinaka malaking factor na nagpa-epic is yung ulan, titigil, tapos biglang lalakas ulit, tapos titigil, ang lakas na naman. So, laking time yung pinaka, kasi may instant na
hindi siya tolerable. Parang sobrang lakas. Ito ngayon, malakas pa rin naman. Kaya lang, parang palag-palag na. So may kawayan, Bulacan na kami. Time check, 5:30. Holy crap! Valenzuela na kami guys. Ganito pala dito kapag naulan. So guys, kung nakikita nyo, baha. Baha na naman. Kita nyo ba to guys? Hopefully walang surprise pothole. Dagdag na pa yun. Alert lang. Lapit na. Monumento kaya lang. Traffic lang. Rush hour. Here we go again guys. Bahay na. Grabe. Sa chaos. Tapos pagdating namin na motor sa Monumento, may balintawak sa motor. Okay, Monumento na. Sean, ikot tayo ganun. Ingat, Job. Finally, Yupi na guys. Gabi na. 6:36. Pero pag nasa Commodore na, parang feels like nakauwi ka na. Kahit malayo pa. Around 7 kilometers pa bago makauwi na kita. And meron pa tayong mga ahawin. Hindi naman na ganun ka kataas. Pero stop na din kasi. Pero kaya yan. Finally guys, nakauwi na rin tayo. Such an epic ride for today. Ang daming naging challenges, but thank God lahat nakauwi naman ng safe. Until next ride. Bye-bye.